Purihin ka, Panginoon, sa buhay kalakasan. Salamat po sa pagkakataon na kami makapagsama-sama. Bagamat may mga kapatid kami na ngayon ay may gawain na kailangan pong gampanan. Salamat o Diyos sapagkat ang bawat isa ay ginagabayan mo. Ang dalayan ko po, Ama, na patuloy ang iyong paghipo. Hindi lang po kami, kundi sa lahat ng iyong mga anak, sa bawat iglesia, lalo sa panahon ito, O Diyos, na maging mapayapa ang bawat isa sa nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na patuloy po, hindi mapukaw ang aming kaisipan at hindi mawala ang aming pananampalataya at higit sa lahat ay matuto kami doon po sa katotohanan ng iyong salita, hindi sa mga bagay sa mundong ito, O Diyos, kundi, Panginoon, yung katotohanan na ang lahat ng bagay na nangyayari ay alam mo at may pahintulot ka at ang lahat ng ito ay nagaganap ayon sa iyong kalooban. Loobin mo, O Diyos, na kami po ay makaunawa sa iyong salita. Sa araw na ito, tulungan mo po kami na maunawa namin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan. Gamitin mo lang po ako na iyong lingkod. Bigyan mo po ako ng karunungan, maayos na panalita at maayos na kaisipan, O Diyos, at maayos na puso. Ang bawat isa sa amin ay buksan mo ang aming mga matang espiritual, ang aming mga tengang espiritual, marinig ka namin, makita ka namin, at higit sa lahat maunawa namin ang iyong walang hanggang pag-ibig na ibinibigay mo sa amin. At hindi mo ito inaalis, Panginoon, sapagat ito ang iyong pangako. Salamat, Ama, purihin ka po, Diyos, sa araw na ito at anumang gawa at ganti at anong plano ng kaaway ay aming patuloy na sinasaway sa pangalan ng Panginoong susugad. At ang aming inaangkin, O God, maging sa araw na ito, Lord, sa aming bansa ay maranasan po ang malakas sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Maging kami sa lugar na ito, O Diyos, dalayan ko po ang iyong basbas, O Diyos Espiritu Santo. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay, sige po, makaupo na po tayo. Actually, sana po ay wala tayo rito na meron po tayong mga kaisipan tungkol doon sa nangyayari ngayon sa ating kapiligiran, na merong kampihan, meron tayong... pero para sa akin po ay napahalaga yung mamulat tayo kung anong papel natin sa panahon ngayon. Ang panahon po natin ngayon ay kailangan po tayo magkaisa. So, magkaisa po saan? Sa pananalangin. Hindi po sa mga bagay na kung anong opinion mo, anong may bibigay mo, wala po tayong may gagawa kundi ang manalangin. Sapagat ang mangyayari po ngayon ay bahagi po ng kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng ating bansa, kasaysayan din natin bilang mga Kristiyano na ngayon po ay inabot ng huling ganitong panahon. Ito po ngayon ang pag-uusapan natin. Alam po ba nyo ay sa Aklat ng Tesalonica, chapter 4, ayan po, buksan nga po natin. Buksan muna natin, tingnan natin. Kasi ito ay familiar sa atin. Pero, merong mga bagay, na gustong ipaalala sa atin. So, ang Tesalonica po ay merong pong nag-arise ng mga problema. Ayan po. So, ito po ay... ang dalawang nag-arise na problema at kaguluhan ayon doon sa kanilang pananampalataya. So, medyo nagkaroon po ng problema. Kasi po, una, nung panahon na yan ay marami pong mananampalataya na nagkasakit at ang iba ay namatay na. At ngayon, nagguguluhan sila sapagkat bagamat itinuro na yun ni Pablo, pero ang nangyari parang hindi po nila lubos na unawaan. Kaya sinatanong nila, ano ba ang nangyari sa aming mga namatay, mga kapatid na namatay, na mananampalataya, ano ba mangyayari sa kanila? Pangalawa po ay nagkaroon po ng problema nga po doon sa kawalan nga po ng pagkaunawa tungkol sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya nga po ito po yung katuruan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng sulat na pinadala niya kay Timoteo sa Thessalonica ay tungkol po sa pagbabalik ng Panginoon at kung ano yung katotohanan sa mga namatay ng mananampalataya. So ito po yung mga bagay na pag-aaralan natin, bagamat pamilya na po tayo. At ito po ay ginawa ni Pablo na inulit niya sapagkat dito niya nakita mahina ang iglesia sa katuruan ng kaalaman sa pagparito ng Panginoon. Palagi ko, siguro po, kaya ito binigay sa akin ng Panginoon, ligay sa akin puso, kasi po ito talaga yung kahinaan ng marami. Marami po kasi ay ngayon nakatutok po sa sariling problema, yung iba ay sa pangarap,
yung iba ay sa kaabalahan sa buhay. So marami po sa atin ay busy sa maraming bagay. Pero minsan nakakalimutan na at yung mga ginagawang mga bagay na magagawa natin sa ministry, lalo na sa evangelism, ay hindi nabibigyan ng pagkakataon o kapagpapahalaga dahil nga po hindi natin napapagtuunan ng pansin yung katotohanan darating ang Panginoon o ang kanyang pagbabalik. So, kaya nga po dito, kung nandiyan na po kayo, basahin po natin sa verse 13 hanggang 18. Sige, sundan po niyo ako. So, okay, self. So, maganda po yung kung babasahin po natin sa Tagalog po, siguro sandan na lang po niyo ako. Babasahin ko po sa ang salita ng Diyos translation para sa akin po. Okay, ito po ay Tagalog, parehas lang po tayo. Kaya lang po ay yung translation nito ay ang salita ng Diyos. Okay. Ayan. Verse 13. Ayan. Sabi po dito, ayan. So, ang pamagat po niyan, kung makikita po niyo, ang sabi nga ay ang pagbabalik ng Panginoon. Okay. Ayan. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na para hindi kayo magdalamhati gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling binuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa, pagbalik ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa impapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sa ibang salin po kasi sa atin ay nakalagay po doon na yung mga salita dito ay kulang po. Kasi ang sabi doon sa verse 17, sa ibang salin po ang nakalagay doon ay, sabi doon ay pagkatapos tayong mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin magpakailanman. Ayan po. So, halos sa parehas din po. Kaya lang ang ano po dito, ay mayroong mga word na kumisang kulang po. Kaya hindi ko po sinasabi na mali po yung Bible natin. Kaya lang po mga kapatid, kung alin po yung Bible na naunawaan natin, madali natin naunawaan po ang gamitin natin. Sa devotion po, napakahalaga yan. Kasi po ang nangyayari sa mga katuruan po sa Biblia, katulad po ng sa Thessalonica, kaya inulit po ni Pablo yung teaching na ito, kasi po nalalabuan sila. Kasi naging tanong nila, ano mangyayari pag namatay na ang isang manampalataya? So ulitin ko po, ikaw ba sigurado ka na talagang maliligtas? Sigurado ka ba talagang tinanggap mo si Jesus Christ? Kasi po, napakaraming mga kapatid, kasi may pumunta po sa akin na tao at sabi nga, alam mo pastor, ngayon ko lang naunawaan ang tunay na kaligtasan. Kasi nga po merong mga church na hindi masyadong napapagpahalagahan yung mga bagay na mangyayari. Alam mo, yung pagtanggap kay Jesus Christ, yung kaligtasan, marami natututok doon sa mga bagay na kaloob ng Diyos. Halimbawa, hindi man po yung prosperity, meron ganyan, prosperity, meron iba yung tungkol sa ministry, paano yung mga ganito, dapat ganito. Marami pong mga lumalabas na mga nakakatakot po. Kasi maraming mananampalataya matagal na pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Nag-iisip sila. Parang hindi sigurado. Kasi alam na, nagkakasala sila, di ba?
At ang hirap talaga pag hindi mo naiintindihan, kaya napakahirap po na isang mangangaral na wala kang naiintindihan at wala kang matatag na pananampalataya. Kaya nga po ito po ay inuulit ni Pablo kasi po sa Thessalonica ay natutuwa si Pablo kasi nga ang kanilang pananampalataya ay maayos. Pero pagdating nga doon sa tanong na paano mangyayari? Kayo po ba nagtatanong ba kung anong mangyayari kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Nagtatanong ka pa ba? O sigurado ba ako tatanggapin ng Panginoon? Kung ikaw ba nagkasala, bago ka mamatay, ikaw ba tatanggapin ng Panginoon sa kaharian ng langit? So tandaan natin, iba yung nagkasala at iba yung namumuhay sa pagkakasala, pero hindi po tayo nakadesign sa pagkakasala. Hindi ko po sinasabing pag ikaw ay manampalataya na, ikaw ngayon ay malaya ng gumawa ng kasalanan. Hindi po. Kasi ang tunay na mananampalataya ay may bagong buhay at sabi nga ng 1 Juan chapter 3 verse 9, kung nadidinig po natin, hindi pwede magpatuloy sa pagkakasala ang mga anak ng Diyos sapagkat sila may binhi. Binhi ng Diyos, galing sa Diyos, at hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala sapagkat ang papatuloy sa pagkakasala ay anak ng dyablo, anak ng demonyo. Hindi siya anak ng Diyos. Kaya kung alam po ba niyo ang sinasabi ng Bible, ang magandang balita po, tayo po ay bibigyan ng bagong buhay. Kaya nga mga kapatid, gusto ko po masigurado natin na tayo po talaga ay kabilang sa mga kukuhanin ng Diyos. Kasi po, hindi po dapat mangyari na tayo po ay iwiba o isang paniniwala natin, naniniwala tayo. Kasi po ito yung teaching po ng rapture. Pag sinabing rapture, ito po ay salitang Latin, yung raptura. So ito po yung, ang ibig sabihin ay yung pagdagit o pagkuha sa mga mananampalataya, sa church. Pero mga kapatid, kahit maalaman mo ito, kung hindi ka tinanggap ang Panginoon at hindi ka namumuhay sa mabuting balita, yun po ang sinabi sa akin ng tao kong kausap ko. Kailangan pala, maunawaan ko ngayon ko lang naintindihan. Kaya nagkaroon siya ng burden. Nung naintindihan niya ang mabuting balita ng kaligtasan, ngayon nagkakaroon siya ng burden. Lalo siyang nagpupumilit ngayon na sana magamit ako ng Panginoon para sa pangangaral. Alam niyo bakit? Kasi po yung pangangaral sa salita ng Diyos, hindi yan programa. Hindi pupunta kami sa bahay, pupunta kami sa bahay-bahay, yung mga ibang nakakasama ko dito. Hindi yan programa ni pastor. Hindi yan programa ng church. Yan po ay utos ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Kaya lang, wala kang maibibigay kung wala kang natatanggap mula sa Diyos. Kung tamangag pa ng kaligtasan, iyon ang ibabahagi mo sa iyong kapwa. Kaya nga kung ikaw'y masaya na ligtas ka, hindi ka magiging masaya kung ang mahal mo sa buhay, pinsan mo, anak mo, asawa mo, manugang mo, apo mo, lolo mo, lola mo, hindi pa nakakilala. Kasi ako po nung maunawaan ko yan, hindi ko tinigilan na ang aking angkan ng aking ina, angkan ng aking ama. Sa angkan ng aking ina, ang dami po na born again. Hindi ako ang ginamit, pero ako ay nag-pray. Kaya nga po, napakahalaga po na maintindihan po natin. Hanggang ngayon, hindi po ako tumitigil. At gayon din po, kayo na nasa sakupan o nakiisa sa lugar na ito ng San Pablo, sa iglesia ang inilagay dito, kayo po ay sinasama namin sa panalangin. Hindi lang po ako. Alam ko maraming nanalangin dito. At kayo pinasama ko. Kung minsan hindi ko alam ang pangalan nyo, pero yung litrato nyo nasa puso ko, nasa isip ko. Ay ko, Lord, i-bless mo siya. Yung baguhan, lalo yung mga bata, hindi ko na makabisado yung mga pangalan. Ayan. Maraming mga bagay na dala na siguro ng moment ng senior. Ayan, senior citizen. Ayan po. Senior moment, kung tawagin, medyo nakakalimot. Pero hindi naman po nangangahulugan na iyon po ay dahilan. Pero tandaan po nyo, meron po tayong responsibilidad at ang ating pong gawain ngayon ay ipahayag ang mabuting balita. At ito po ang ating pag-aaralan ngayon ay binigyan ko ng pamagat na The Coming of the Lord. So yun din po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Napakahalaga po. Ito yung nilagay sa aking puso, bagamat marami po akong iniisip at marami po akong nakasulat sa notebook ko, pero siguro nga po, dahil marami sa atin ang nakatutok na sa ibang bagay, lalo na po sa mga baguhan, siguro po, at sa mga datihan, meron po dapat tayong maunawaan. Okay, the Lord will return for His church.
ang Panginoon ay babalik para sa kanyang iglesia. Sabi nga po natin iglesia. Minsan baka ngayon natutokso pa tayo mga iglesia, parang iglesia, samahan lang yan, o fellowship lang yan, o ano po. So, tama po, ito po ay fellowship, samahan ng ng mga tinawag, ng mga inihiwalay. Tinawag po tayo para ihiwalay. Iyon po ang tunay na iglesia. Hiniwalay po para sa kasamaan. Pero kung tayo po ay namumuhay sa kasamaan at magagamit kay Satanas, minsan, yun po ang malaking kadayaan, pandarayan ng demonyo sa buhay ng mga manampalataya. Ulitin ko po, kaya po ako ay nalulungkot kasi yung nadinig ko nga po na matagal na, sabi nga niya, alam mo pastor, kami hindi lang po siya, nagmiministry sa loob ng iglesia, pero pagkarano, naglalasing sila. Amen? Marami silang ginagawa na hindi po karapat-dapat sa harapan ng Diyos at halimbawa ng mga manggagawa. Iba, kaya nga po, nalulungkot ako kasi po sa katotohanan, marami pa rin na mahilig sa marites, mahilig sa mga, di ba? Lalo na yung mga, kaya kung minsan po, lalo na ngayon, di ba? Kung ano pinag-uusapan, keso sa ganito, keso ganito. Hindi ko po sinasabing tayo po, kasi natural sa tao yan eh. Hindi mawawala yung maririnig mo, pero yung patulan mo, at pag pinatulan mo po yung mga issues sa mundong ito, mawawala ka na sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi po, magkakaroon ka ng pagkampi. Di ba? Tama? At minsan, magkakaroon ka ng judgmental spirit. At minsan, natuto ka sa mga problema at alala ng mundong ito. Eh, ang sabi ng Biblia, mangyayari yan at nagaganap yan. Kaya lang, tandaan nyo, wag nyo kakalimutan, lahat na nangyayari sa mundo, ay nangyayari yan dahil sa pahintulot ng Panginoon. At may plano ang Diyos. At ang plano niya, una sa iglesia, ay paparito siyang muli upang kuhanin ang iglesia. Kaya pag sinabing iglesia, hindi po yung dahil nasa loob ka ng isang church o ikaw ay nakakaunawa na ng Bible. Sana po mag-ingat tayo. Siguraduhin natin, hindi po lahat, kasi meron pong sinasabing church, yung sinatawag na universal, sabi nga ng mga theologian, Universal Church. Yung mga Universal Church na tinatawag, ito po yung mga kalipunan ng mga manampalatayang kasama yung mga namatay na. Mga tunay na mananampalataya. Halimbawa dito, halimbawa tayo, 100, sana 100, lahat tayo. Talagang tunay na mananampalataya. So kasama pa tayo sa Universal Church. Pag sinabing local church, ito po yung local na iglesia, local na church, nakalagay po sa isang maliliit na church o malaki o ano pa man yan. Yan ay tatawag na local church, kaya iba-iba ang pangalan natin. Ang tawag dyan, mga local church. Possible, sa lugar na yan, sabi nga ng mga theologian, kapapalolooban niya, ng kasama niya na mga taong naligtas at yung iba hindi pa sigurado na maliligtas. Yan, tanongin mo sa sarili, yung katabing mo, tanongin mo, sigurado ka na ba talaga? Okay, kung hindi ka pa sigurado, mga kapatid, ito na yung panahon, kasi review lang ito, at napakadaling intindihin, lalo sa matagal na. Pero hindi sapat yung maintindihan mo. Ang tanong, namumuhay ka ba dito? Okay, iyon po ang hinahanap ng tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia, ayon sa kasaysayan, binago ang buhay, namumuhay ayon sa mabuting balita. Yan po. Yun din po, kaya nga po ako, na-bless po ako ng Mekules, dahil yun po ang aming naging topic. Minsan marami po sa atin ay nahahaling na sa maraming bagay. Hindi na iniisip na malapit ang dumating ang Panginoon. Alam po ba niya sa YouTube ngayon, di ba? Anong pinag-usapan? Rapture. Be prepared. Mag-prepare tayo. Pero ang totoo po, walang nakakaalam kung kailan mangyayari yan. Para sa akin, ang dapat maging prepared po tayo. Maging prepared po tayo sa sarili natin. Siguraduhin natin. Pangalawa, maging prepared ka sa pangangaral. Bakit? Gusto mo lang ba ikaw maligtas? Hindi yan ang kalooban ng Diyos na ikaw lang ay maligtas. Kaya tayo tinawag ng Diyos na kilala ng maunang makakilala sa Panginoon para maghayag ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian o kapangyarihan. Yan, ng kanyang kaliwanagan. Yan po. 1 Pedro chapter 2 verse 9. Tayo mga bayang pinili, di ba? Kung mabasahin po niyan. Hindi nakasulat niyan sa ako po. Okay, kaya napakalaga sa translation nga po sa 16 at saka 17. Sabi nga po dito ng translation ng ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon, sa verse 16, ayan, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Ayan, maririnig ang pagtawag ng punong anghel. Ayan, tapos po,
At ang pagtunog ng trumpeta, sa ibang salin po yan ay pakakak. Ayan po. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuunang bubuhayin muna. So, titingnan po nyo, yung salitang ano ba yung mangyayari? Tandaan po nyo ano mangyayari. Kasi po, kung nanonood po kayo ng mga sa TV, may nang nadinig daw po na napakalakas na ugong. Nakalimutan ko anong bansa ito. Yan lang po sa Google. Sa YouTube yan. Narinig yung napakalakas na ugong na parang trumpeta. Sabi ng marami, paghuhukom na, paghuhukom na. Ang dami. Marami nangyayari yung kakaiba na nadidinig sa langit. Malakas na tunog, parang trumpeta daw na nagbabadya kasi nakasulat. So maraming nagsasabi, kinukot ang Bible na nakasulat. Hindi pa yun ang paghuhukom. Ang paghuhukom po ay sa huling-huling panahon. At marami pang mangyayari. At tandaan po natin, ang rapture po, ang pagdagit, ang pagparito ng Panginoon na ang pagparito sa alapaap ng Panginoon na hindi makikita ng lahat ng tao. Amen? So, ang sabi doon ay mayroong pong bababa mismo ang Panginoon. Ayan. Kasabay ng malakas na utos. Ano kayo yung utos na yon? Ano kasabi niya? Narito na ang Panginoon! Narito na ang Panginoon! Narito na ang Panginoon! Tapos ngayon, busy ka. Paano kaya madinig mo kaya yon? Hello? Madidinig natin yon. Amen? Tapos po, ang sabi doon, marinig ang pagtawag ng punong anghel. Ano kaya sasabihin ng punong anghel ng arkanghel? Sa ibang salin po. Ano kaya sasabihin niya? Kapatid, tara na! Ano kaya? Ikakasal pa ako eh. May outing pa kami. Ganun kaya maging dahilan ng ano. Kaya nga, ang pagiging handa, hindi po yung sabihin ko na, hindi po ba binabaliwala ng Panginoon yung mga sarap natin sa buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, magala kayo lagi sa Panginoon, magala kayo lagi. Actually, pag tayo nasa Panginoon, magala ka, kahit anong mangyari, magala ka. Pero huwag mong kakalimutan na kahit anong araw, pwedeng dumating ang Panginoon. Amen? Pag sinabi ng pagtawag ng punong anghel, mga kapatid, tara na! Actually, sandali lang naman yun eh. Kung pag-aaral natin ng rapture, sandali lang yan darating eh. Okay? May utos, may malakas. Sabi nga sa yung utos, na yung malakas na utos. Diba? May malakas na utos, marinig ang pagtawag ng punong anghel, at merong pagtunog ng trumpeta. Ngayon po, nagbibigay ng interpretasyon ng marami, kasi natutuyo na yung ilog Euphrates, di ba? Google nyo, baka hindi po nyo naintindihan yung maraming So, hindi naman po tayo yung sabihin natin, dapat malaman natin lahat yung mga pangyayari, hindi po. Kasi simple lang po ang hinahanap ng Diyos sa ating paghahanda. Unawain mo na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo at siya lamang ang tigapagligtas na kailangan mo. At manatili ka sa Kanya. Mamuhay ka sa mabuting balita. Doon ka, papapanuto. Napakasimple lang. Ang pamumuhay sa mabuting balita ay hindi marami kang pera, marami kang hindi po. Pero pwede kang namumuhay sa mabuting balita, pwede kang maging milyonaryo. Amen? Sabi mo sa katabi mo. Opo. Pero hindi tayo nabubuhay para doon. Kasi po, yung mga bagay sa mundong ito, gagamitin lang natin. Kung gagamitin kang missionary, ako humihingi ako 1 milyon sa Panginoon. Bakit po? Kasi gusto ko paging second floor to po. Nakadrawing na nga po ako kung ano gagawin dito. Kinausap ko nga po yung gagawin. Marunong ka ba dito gumawa ng ganito? Sabi niya, opo. Sige, pa-estimate ko sa iyo to. Opo. Pero hindi pa ako natatakot. At isa pa, kung hindi man mangyari, naniniwala po ako, hindi niya pababayaan ng church. At kung ang iniling ko po sa kanya, bago ka dumating sakali, kasi ang titingnan ko po, hindi po kayo Ang tinitingnan ko po yung mga taong nasa labas na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Bakit po? Kasi alam ko, pag naunawaan mo talaga ang mabuting balita, pupuntahan mo yung kaibigan mo, pupuntahan mo yung kabarkada mo, pupuntahan mo, at hindi ka pipigil na wala kang sisiran ng salita ng Diyos. Ganyan po ang tunay na Kristiyano.
Pero hindi ko po sinasabi na kapag wala kang ginagawa, hindi mapupunta ka sa impyerno. Diyos po ang maghuhusga at nakakaalam kung ano laman ng ating puso at kung sino ka. Hindi tayo hatulan sa ating mga ginawa. Pero, babasahin tayo ng Diyos sa ating mga ginawa. Hahatulan tayo sa ating sinita at ginawa ng Diyos matapos tayo makakilala sa Panginoon. Ano ba ang ginawa mo? Nagpabaya ka ba? Araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Kung pagbabasa lang ng Bible, hindi mo magawa, paano ka gagamitin sa evangelism? Tapos naghahantay ng maraming pagpapala. Lord, i-bless mo po kami, ang anak ko, ang lahat, ang bahay po namin, lahat. Alam nyo, kayang gawin ng Diyos yan sa lahat ng bahay. May pangako ang Diyos. Amen? May pangako ang Diyos. Pagsasaganayin kita, higit pa sa iyong pangangailangan. Ang kayamanan ng mundong ito, ibibigay ko sa mga anak ng Diyos. Pangako yan ng Diyos. Kaya kung di ako natatakot, opo. Sa ngayon, naniniwala po ako, marami pa akong mararating. Amen. Pero hindi ko inaalala to. Yung gawain po natin sa Matimbo, makakabili tayo ng lote. At sabi ko, ihanda natin, pagawa tayo ng malaking kapilya dyan, kung loloobin ng Panginoon. Amen. Dahil, sabi nga po doon sa kasamahan natin sa Matimbo, magtiwala tayo sa Panginoon. Pero magagawa tayo ng hakbang. Meron tayong maliit na gagawin. Maliit lang. Kasi ang kailangan natin sa lupa lang dyan kung talagang aabutin po yun ng 2 million ang halaga ng lupa. Pero sabi ko, hindi. Huwag natin tingnan yung malaki na halaga. Ang tingnan natin ay ang Panginoon. Kasi, ang mga bagay sa mundong ito pang samantala lamang. Pero, yung mga bagay po na nagagawin sa atin ng Panginoon, ayon sa pananampalataya, ito po ang magdadala sa marami para patunayan. Merong pong gawain ng Panginoon na kasunod sa Bible, pararangalan niya ang kanyang pangalan. Hindi dahil sa iyo, dahil sa kanyang pangalan. Kaya nga po ako doon, ang masasabi ko, mag-prepare po kayo, baka po dumating sa inyo ang pagyayanig ng Diyos, yung mga problema. Minsan iniisip po natin, sabi nga, bakit ba ako kumasamba na, bibigyan ko ng ikapo, bakit ang dahil kong problema? Mga kapatid, magbasa ka ng Bible, nasa panahon tayo ng pakikipaglaban. Mula nung tanggapin mo si Jesus Christ, naging kalabang ka na ni Satanas. Kaya hindi siya titigil na hindi ka maibaksak ng mga problema, alalahanin sa buhay. At huwag kang matuwa kapag marami ka ng blessing na natatanggap. Kundi magpasalamat ka lagi sa Diyos. Maging grateful po tayo. Doon ka po magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Kasi makikita mo, yung kayamanan yan ay binigay ng Diyos, yan ay galing sa Diyos, at binigay ng Diyos, may purpose siya. Maaari ang purpose mo, tumulong sa iba. Siyempre, bago ka tumulong sa iba, yung mga mahal mo sa buhay, nakasulat sa Bible yan. Amen? Kaya natutuwa po ako doon sa marami, mga magulang, pinagagawa ng bahay. Nakatuwa nga po yung alam mo yung nanay ko, lumaki po siya na mahirap, nagtitinda ng tindera sa palengke, naging katulong ng tiyahin niya, nagtitinda, bata pa lang siya kasi sakitin siya. Tapos yung kultura doon sa pamilya ng nanay ko, bata pa lang siya, parang yung ibinenta. Yung parang inano sa kamag-anak. Kasi sakitin siya, ganun ang pamahiin. Kaya ang nanay ko parang, laki sa hirap. Pero purihin ng Panginoon kasi yung nakakilala kami, marami po kaming mga kapatid na, gaya ko, hindi ko pinataas sa sarili ko, na-honor ako, yung mga kapatid ko na-honor. Pero yung buso namin sa babae, hindi naman po siya kataasan ng kanyang mga grade. Nag-aral siya ng nursing, ang uniforme niya halos, kung isa lang, dalawa, pauwi yun, maglalaba kagad. Tapos Sabado, nagtitinda yon ng barbecue sa harapan ng chapel natin, doon po sa Tabang, para po may bambaon siya. At sa eskwelahan, nabibenta po siya ng mga sweets. Yung mga chocolate, yung mga 6 pesos nung araw, di ba? Yung mga 4 pesos, bibenta niya 6 pesos para kumita. Para meron siyang pantustos. Actually, tutulungan siya ng kapatid kong matanda, ng kuya ko.
nakatapos siya at siya ang ginamit ng Panginoon, alam nyo, naging pangarap kagad niya, mapagawa ng bahay ang nanay ko. Ginawa ang bahay ng nanay ko for 3 years. Nasa Saudi siya. 3 years. Tapos na mayari yun, pina-aircon niya, yung kwarto ng nanay ko. Kaya natutuwa ako dahil bago namatay ang nanay ko, nakaranas ng ginhawa. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya po natutuwa ako kay nanay. Matanda na siya. 80 na makikita na. 80 na siya. 89. Yung nanay po ni... Kaya natutuwa ako kay nanay. Kasi kung meron po kayong lola, pwede ba siguro dalawin nyo. Kung may kakayanan kayo, pagawa nyo. O bilhin nyo ng tumba-tumbang di ba? Oh, tapos natutuwa ako doon sa mga pamangkin ko. Dahil isang pamangkin ko, ay binili siya ang pamangkin ko mismo. Nakatrabaho siya, nakatapos siya sa BSU. Tapos nung nakapagtrabaho siya, yung po niya, binili niya ng tumba-tumba yung lola niya, di ba? Para pang, di ba? Talagang alam po mo ngayon, bakit ko sinasabi to? Ngayon po, puro blessing ang pupunta sa kanila. Kasi nakasulat siya sa Bible, mag-bless po kayo. At kung naunawaan mo mabuting balita, yun po, yung pag-bless mo, mas lalong matingkad yan sa harapan ng Diyos. Igagrant po yan ng Diyos kasi naunawaan mo, kaya mo ginagawa yan, hindi pagmamayabang. Kaya ko. Hindi ganyan. May pag-ibig mula sa Diyos. Kasi binuhay ka ng Diyos mula sa kamatayan dahil sa kasalanan. At ngayon naintindihan mo yung pagmamahal. Kaya nga po, yung pagmamahal na yun ay narito sa atin. At hindi po natapos yun. Babalik muli siya na Diyos na nagmamahal sa atin. Yun ay yung ating Panginoon. At nga po yung sasabing, kukuhanin tayo. At mayroong mangyayari, at ang pangyayari nyo, sabi nga, yung mga namatay na sumasampalataya, note, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo o sa ating Panginoong Jesucristo ang unang bubuhayin. Hindi lahat ng namatay na kamag-anak natin, bubuhayin. Ang sabi sa Bible, yung mga tunay na mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, mula nung malaman ko ito, hindi po ako tumitigil. Totoo po, ito yung naging burden ko. Maging kapitbahay ko. Dahil kilala ko yun, yung mga lumaki po ako, kilala ko sila. Yung bawat pamilya, hindi ko masabi ibang pangalan. Iba, pati yung mga mag-aasawa, opo, minimension ko yung kanilang pangalan. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po ay... naunawaan ko ang mabuting balita at yun po ang nagudyok sa akin para po magkaganito. Hindi po ako naging pastor dahil mahusay ako o ano pa man. Mahirap po talaga na sabihin ko sa inyo, nang una ayoko naging pastor. Dahil hindi ko naman ito talaga pangarap. Ang pangarap ko yumaman. Di ba? Pero hindi po. Sa ngayon po, eto na, matanda na ako. At tatanda rin kayo, maintindihan niyo yung sinasabi ko. Pag naunawaan niyo ang kalooban ng Diyos, at sa kanyang pagbabalik, hindi mahalaga kung ano yung mansion mo kung ilan ang kotse mo mahalaga handa ka na iwanan ang lahat ng nasa mundong ito. Amen? Pero kung naririto at ngayon, baka pag dumating ang Panginoon, may umihiyaw, handa na ba kayo? Tapos naglilinis ka ng kotse mo. Hindi mo marinig, di ba? Oh. Hello? Sana po, maging handa po tayo. Okay? Kaya nga po, ito ang pagbabalik ng Panginoon sa ulap at hindi makita ng mga tao. So, napakahalaga po yun. Kaya nga, mga kapatid, babalik ang ating Panginoon. At yun nga po yung senaryo na mangyayari. Kaya po, huwag po tayong padala sa sinasabi sa mga social media, sa TV, napapanood. Ako, malapit na ipag-uhukom kasi narinig na ganito. May nakakitang pangitain ganito, may nakakitang... So, tandaan po natin, paniwalaan natin ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya mga kapatid, ito po ang magdadala sa atin sa kapayapaan. At hindi tayo matatakot anuman na mangyari. At huwag mong isipin na ikaw ngayon na may problema, parang pinabayaan ka ng Diyos, hindi po. Kundi, manapa, labanan mo ang lahat ng bagay. Opo, manampalataya ka. Yung kahirapan, yung kaguluhan, yung sakit, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Manapa, maaaring ipahintulot niya ng Diyos kung ikaw ay susubukin niya. Pwede po. Si Job, hindi po ba? Pinahintulutan si Satanas na si Job ay pagsugatin mula ulo hanggang paa. At
kung gagawin pa naman ng Diyos na tayo po ay subukin sa pananampalataya, may purpose po siya kasi ayaw niyang malayo tayo sa Kanya. Kaya marami po, ang mga mananampalataya na, yung nagwa-backslide, nakakalimutan na ang pagsamba sa Diyos. So, hindi ko po kayo hinahatulan, kundi sabihin ko sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Kaya napuntahan po natin isang magagawa ng Panginoon, magagawa daw siya ng Panginoon nung araw. Sabi ko, kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Bago ko sa'yo pag-pray, sabi ko, nakikiusap ako sa iyo, manumbalik ka na sa Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoon. Nakikiusap ako sa Kanya, sapagkat hindi naman sasabihin ko na backslide siya at hindi na siya umatay na mahabang panahon, hindi na siya anak ng Diyos. Hindi ganyan ng Diyos. Kasi na mayroong naging dahilan lang. At ngayon sabi ko, nakikiusap ako sa Kanya na parang kapatid. Kasi kapatid ko siya eh. Hello? Hindi dahil sa kasama ko siya sa church, sa iglesia o sa church na ito. Hindi po. Lahat ng mananampalataya ng anak ng Diyos ay anak ng Diyos at tayo magkakapatid sa Kanya, sa Panginoon. Kaya nga ang tawag natin brother. Kaya para sa akin, yan po pinipili namin ngayon. Mga churches, ang bansa natin. Yan po ang layunin po ng mga pagsama ko sa Body of Christ. Hindi lang po yung makakuha, ano ba yung makukuha ko, ano ba yung makukuha ko. Kasama po yun na makatulong po yung makukuha natin kalakasan, pag-aatin ng seminar, pag-aatin ng conference. Pero hindi naman lahat yan nakakatulong. Kaya maganda, magsimula tayo sa Panginoon. Patatagin natin pananampalataya para maunawaan natin. Kasi po, ang nangyari sa akin yan, bago po ako umatin ng mga seminar, nakatin po ako yung mga prophetic seminar, marami ko natinan. Alam niyo, tumitimo sa puso ko yan at natutuwa ako. Kasi nga po, lumalim, hindi ko sinasabing lumalim, yung tumatak sa puso ko, yung kaligtasan, yung katiyakan, na kahit anong sabihin mo, ligtas ka na ba rin? Yes! Masaya ako. Walang patumpik-tumpik. Kasi naintindihan ko, kahit ako'y magkasala, merong pangako ang Diyos. At ang mga anak ng Diyos nagkasalaman, merong conviction. At yun ang Holy Spirit, yun ang hihipo. At yun naranasan ko, kaya sigurado ako. Kasi pag ako'y bago matulog, minsan pag ako'y nakagawa ng kasalanan, nagkakaroon ng conviction. Nahihipo ako. So yun, doon ako naging masaya dahil alam ko, nandiyan ang Holy Spirit. At tandaan nyo, ayun ang palatandaan na tayo kukuhanin ng Panginoon, ang Holy Spirit. Pero kung wala kang Holy Spirit, hindi ka kukuhanin ng Panginoon. At ulitin ko, kung tayo napabaya at talagang mayroong tinatawag na sin of apostasy, yung pagtalikod, tinalikuran natin ng Panginoon. So, hindi po sapat na tayo nasa loob ng kapilya. Pwede nasa loob tayo ng kapilya, pero ang puso natin wala na sa Panginoon. Nag-religion na lang tayo. Kaya mga kapatid, gumising po tayo. Tayo ba nag-religion or nakikipagrelasyon sa Diyos? Kaya nga yung pag-ibig, hindi po tayo narito sa loob na ito ng church at tayo naligtas o tayo napangaralan, kakilala sa Panginoon dahil sa programa ito ng Diyos sa langit. Hindi, ito sa pag-ibig ng Diyos. Dahil inibig ka ng Diyos kahit sino ka pa man. Kaya kung ako po itatanungin nyo, hindi ako dapat maging pastor. Sa dami na nagawa kong kasalanan. Amen? Kaya ngayon po ay takot ako na gumawa ng kasalanan. Alam ba yung kasalanan alam mo? Labagin mo ang kalooban ng Diyos. Magtanim ka ng sama ng loob. Mainggit ka. Manirang puri ka. Yung maliliit na kasalanan, minsan nakakalimutan natin eh. Nagja-judge ka. Kasi pumapatay ka ba? Hindi. Nagnanawa ka ba? Hindi. Pero meron ka nang gagawa. Araw-araw pwedeng magawa. Nagja-judge ka. Ngayon, nangyari sa bansa natin, sino pinapanigan mo? Yung ganitong partido, yung ganitong partido. Yung ba ang tawag sa iyo ng Diyos? Yan ang pinag-usapan namin, sabi ko, nung prayer meeting, pag-pray natin ating bansa. Kasi yung emotion, yung mga sumusuporta dito, sumusuporta doon, yun po ang pinagmumulan ng kaguluhan. Emotion. Yung nag-aaros sa galit, kampi dito, kampi doon, ano mangyayari sa atin? Lahat naman, sabi nga ng Jeremiah 17, di ba? Chapter 17, susumpain ng Diyos ang nagtitiwala sa lakas ng tao. Kapangyarihan, susumpain ka ng Diyos. Ang mapakahalaga ngayon, tandaan po natin, tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Anak tayo ng Diyos ngayon. Hindi ko sinasabing, ang ibig sabihin, pastor, hindi natin gagalang yung namumuno sa atin sa bayan. Hindi, nakasulat sa Bible yan, igalang nyo, magpasakop kayo, magbayad kayo ng buwis. Tama?
Walang inutos doon na, kaya lang po, kung gumagawa ng kasalanan, ano po ang gagawin natin? Magrarally ba tayo? Pag-pray mo muna. Mag-pray ka muna para malaman kung tama ang gagawin mo pagkatapos. Amen? Ang dami po. Ay nga po, meron po isang kapatiran, pulis. Mananampalataya po siya. Alam po niya, inamin po yan sa pastor natin. Alam, pastor, makakain ka talaga ng sistema. Opo. Kahit ayaw mo, makakain ka ng sistema. Bakit po? Minsan dumarating ang pera, hindi mo alam bakit, saan nanggagaling. Ba't ako binibigyan ng pera? Opo. Kasi mababa pa, bago pa lang siyang pulis. Siyempre, merong, di ba may ranking yan? May matataas, di ba? Yung sinusunod niya. Kung minsan, di ba maraming ganyan, nahalik natin, sundalo, sumusunod. Hindi na alam bakit ako naririto. Yung pala, kasi sumusunod lang sa utos ng nakataas, di ba? So, ganun po. Kaya sabi niya, nakakain, pastor, makakain pa talaga ng proseso, ng sistema. Pero naniniwala po ako, pag ikaw po ay matatag na Kristiyano, kahit anong mangyari. Kasi nakapagturo po ako sa kapulisan, nasama po ako ng isang pastor doon po sa aming bayan. Kaya hindi ko maintindihan yung pulis na yun, pag nagpe-pray, laging umiiyak. Anong malaman ko, marami pala siyang mga bagay na hindi niya mapahindian. Nakukonsensya siguro siya, di ba? Kasi lagi siyang umiiyak. Kasi may ginagawa siya na minsan hindi niya gusto, pero kasi naunawaan niya ang salita ng Diyos. Kaya nga po, yun ang conviction na nakikita ko po. Kaya meron pong isang nanunungkulan sa isang gobyerno, mananampalataya siya, nag-resign siya. Bakit? Kasi hindi niya makuha yung system, hindi niya magawang tanggapin yung sistema. Imbis na yung mga tulong ay para sa mamamayan, napupunta lang kung saan-saan. Hindi ko po pinipintasan ang ating bansa, kundi yung realidad na alam natin, na naranasan natin sa barangay, sa bayan. Bakit tayo binubuksan ngayon? Nakahula po yan. Yung isang propeta na si Cindy Jacob, diba? Hinula ng Pilipinas. I-expose lahat yan. Maraming na-expose ngayon. Kaya mga kapatid, na-expose ngayon, at ano nangyayari ngayon? Anong dapat natin gawin? Kumampay ba tayo dito? Hindi. Mag-prepare po tayo kasi malapit na dumating ang Panginoon. Magulo na ang mundo. Puro giyera na lang pinag-uusapan ngayon. Ano po ang palatandaan ito nakasulat sa Bible? Digmaan, pasimula yan ang paghihirap at tapos marami pang mangyayari at darating ang wakas. Ang paghuhukom. Pero bago dumating ang paghuhukom, nandun muna yung rapture. Kaya ito po yung ating pinag-uusapan. Both the resurrected believers and transfigured believers will be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. So matapos mabuhay na muli ang mga namatay at ang lahat ng ang buhay na natira na mananampalataya ay babaguhin. Ayan po, babaguhin tayong lahat. Tapos po ay imimit po natin ang Panginoon sa alapaap, sa ulap. At paano ito mangyayari? Tinanong din po yan. At sinagot din po yan ng Biblia. Kaya nga po, ito po yung review sa atin. At alalahanin po natin, paano ito mangyayari. 1 Corinto chapter 15, dumako po tayo. Tingnan po natin, mga kapatid. Verse 51 to 53. Ito po ang sabi. Pagdating dito ng Panginoon, bubuhayin muna ang mga namatay na mga mananampalataya. At tayong mga buhay pa na matitira. Kaya kung darating ang Panginoon ngayon, tayo buhay pa. Ito po ang mangyayari sa atin. At ito ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Pakinggan nyo, mga kapatid. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan,
natupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala na. Dahil pag tayo po binuhay na muli ng Panginoon, hindi na tayo mamamatay. At iyon po yung kabilang buhay. Mga kapatid, ito po ang panghawakan mo dahil kung hindi ka nanghahawakan dito, napakalungkot ng buhay natin. Bakit po? Ang dami tinuturo dito, pinatatamaan kayata ni pastor eh. Bawal ka ang ganito, bawal ang ganito, wag mong gagawin ng ganito. Actually, wala namang nakasulat na lahat ay bawal eh. Pero kung naunawa mo, kasi may isa po ang kasama sa trabaho, binigyan ako ng malaking Bible, Black Bible, at kasi kasapi siya sa isang religion. Black Bible po yun. Ako yung foreman nung panahon na yun. Binigay sa akin, iyan ang Bible. Basahin mo dyan. Basahin mo. Tingnan mo. Kung nakasulat dyan, bawal ang manigarilyo. Wala. Sabi ko, iyan mo na lang yan. Sige lang, okay lang. Wala naman nakasulat doon eh. Pero nakasulat doon, hindi mo ba alam na ang iyong katawan maging templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos. Amen? Mananahan siya ito. Kaya kung tinanggap mo si Jesus Christ, ang katawan mo, ang puso mo, ay magiging templo ng Diyos. At ang kasunod doon, parurusahan ng Diyos na magwasak ng kanyang templo. Hello? Kaya minsan, sabi niya, pinagsabihan ako, lumayo-layo ka lang sa akin, baka masuntok. Opo, naranasan ko yan. Kaya hindi ako nakipag-away. Sabi ko, okay lang. Maraming mga pagkakataon, minsan may nag-aaway, dahil lang pinag-awayan lang pagkain. Sabi ko, sinaway ko sila. Hindi po ako pastor. Matagal na pumanampalataya. Sinaway ko sila dahil kapatid nila ako. At sinabi ko, mga kapatid, siguro tumigil tayo, ang dahil nakakarinig. Hindi ba sabi sa Bible ganito? Kasi po, sa akin, ang mahalaga, may pamuhay ang salita ng Diyos. Hindi po ako perpekto. Kaya lagi po akong humingi ng tawad sa Panginoon kasi hindi ako perpekto. Pero sinisikap ko po. At inunawa ko ang salita ng Diyos. Iyon po ang mapakalaga. At iyon ang babalikan ng Diyos ng mga iglesia. Yung marunong humingi ng tawad. At inaamin ang kanyang kasalanan. At hindi namumuhay sa kasalanan. Kasi pag namumuhay ka sa kasalanan, questionable po yan kung ikaw po ay ligtas. At si Jesus Christ talaga ang naghahari sa iyo. Mahirap po. Actually, ang hahatol sa atin ay ang Diyos, hindi po ako. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, magsikap po tayo, maging handa po tayo, at tayo po ay manumbalik sa Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. Hindi ko po sasabihin siya yung mapupunta ka sa impyerno. Hindi po. Pare-parehas po tayo. Kung tayo ito naman ang paltaya, kung mamatay man tayo, pare-parehas po tayo mag-meet, magpe-fellowship doon sa ulap. Magkikita-kita tayo. Pag ako'y namatay po at hindi pa dumating ang Panginoon at kayo po'y buhay pa, dumating ang Panginoon ngayon, makikita tayo. Hindi ako multo. Makikita muli tayo. Amen? Hindi ko lang alam kung makakilala niyo ako kasi babaguhin tayo eh. Meron nga joke dyan eh. Sabi niya, Amang, ayoko ng buhay na malahanggan. Baka hindi ako. Bakit tang? Kasi yung matanda ko ba? Ang ibig ba sabihin, pag ako'y tumanggap kay Jesus Christ, hindi na ako mamatay. Samang-sama na ako sa aking pagkakuba. Akala nila, pagka ikaw ay walang paa, pagka ikaw ay mananampalataya, kinuha ka ng Panginoon, wala ka pa rin paa sa langit. Hindi ganon. Babaguhin ka. At ang sabi nga sa Bible, magiging para kang anghel. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba katabi niya? Anghel ba? O ano? Nakakainis pastor eh. Wag ka, race. Parang artistahin, pastor. Okay. Amen. Kaya nga po napakahalaga, yun nga po, ang mga bagay na paghandaan po natin. Be prepared. The Lord is coming. Maging handa tayo sapagkat ang Panginoon ay malapit na dumating. Ulitin ko po, ang paghahanda na sinasabi dito, hindi po yung marami kang nagawa sa kapilya o ano pa man. Hindi po. Kundi yung naging tapat ka sa sarili mo. Kasi kung tapat ka sa sarili mo, matik po yan eh. May matik. Uso ngayon, matik, di ba? Ginagamit yun sa paglalaba, matik. Yung ang automatic ba? Kasi natitigil sa mga pastor, matik kaya, matik. Pag ito naman ng paltay, matik yan. Tiyak na mangangaral ka. Tiyak na magkakaroon ka ng burden sa mga kaluluwa. Tiyak na magbibigay ka. Tiyak na tutulong ka. Matik eh.
Kasi nga, nandiyan si Jesus Christ eh. Tingnan mo yung katabi mo, matik ba yan? Hindi. Minsan nga, sabihin, ano ba, saan ba gamit yan? Ano ba yan? Ano? Ayoko nga yan. Ayoko nga. Parang ganun. Meron bang namimili pa? Hindi, ito gusto ko. Di ba? Parang siya ang Panginoon. Hindi yung Panginoon niya, si Jesus Christ. Amen? Pag sinabi mong Panginoon si Jesus Christ, wala kang pagpipilian kundi sumunod. Yun lang yun. Napakasimple. Sumunod ka sa Panginoon kung siya ang Panginoon mo. Pero kung siya ay yung Diyos mo lang at ikapagligtas mo lang, hindi mo ginawang Panginoon, yun nga po, minsan, hayo tayo! Hanggang sa tumanda ng pananampalataya, hindi mahayo, hindi na panagamit sa Panginoon. Kahit yung kapitbahay, kahit yung pinsan, hindi masiran. Hello? Hindi naging matik. Yun nakakatakot. Kasi po, hahatulan tayo ng Diyos sa bandang huli, pagdating ng paghuhukom, hindi po para sa loob ng mapunta sa impyerno, para bigyan ng reward. Minsan gusto natin, gusto ko yung reward, pero ayaw naman gumawa. Hindi ko alam kung paano reward, pero sabi, putong ng buhay. Hindi ko po alam kung paano po gagawin ng Panginoon. Pero nakasuot sa Bible yan. Meron pong corona tayong tatanggapin, na kapatid. Hindi ko po sinasabing, bibigyan ka ng kotse ni Lord, bibigyan ka ng ganito, ganon. Hindi ko alam. Kasi ang sabi lang, kasi sa langit, ang tatapakan may lantay na ginto. Amen? Sa karya ng Diyos. Doon ang ginto ay para, kalsada lang. Daanan lang yan, tapakan lang yan. Dito pinag-aagawan. At nakakatakot nga ngayon dahil marami nang nakawan. Dahil sa patuloy na lumalaganap na naman ng drugs. Sino makakapigil niyan? Ang Diyos. Paano mangyayari yon? Mangaral tayo kahit kanino. May kasamahan po akong addict, puser, naging pastor. Kasama ko ngayon. May pag-asa kung may mga ngaral. Amen? Kaya pagiging handa, hindi po yung ikaw lang sa sarili mo. Maging handa kang mangaral. At habang nangangaral ka, malalayo ka sa kasalanan sa mundong ito. Bakit po? Sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang palakol, pag ginagamit yan, lagi yung hinahasa. Di ba? Hindi ka hahasain ng Diyos kung hindi ka ginagamit. Sabi nga ng kawikaan, ang palakol na matalim na hindi ginagamit, walang saysay. Hello? Ihahasa ka bang palakol, tapos tatago lang. Ano mo yan? Kakalawangin ka lang. Ano? Tingnan mo yung katabi mo. May kalawang ba yan? Ano? Di ba? Ano ba amoy ng kalawang? Pastor, hindi ko alam. Hello? Kaya napakahalaga po yun. 1 Thessalonica chapter 5. Tingnan po nyo, sinabi ni Pablo. Kaya nga po dito piniliwanag yun po naging problema po sa mga tiga Thessalonica. Marami silang tanong. At ito nga po, kaya pinaliwanag ni Pablo muli, itinurong muli ang tungkol sa pagparito ng Panginoon at ang anong mangyayari sa mga patay. Yun po ang nag-arise na problema sa Thessalonica. Kaya sa atin naman, Pastor, alam ko na yan. Alam mo na ba? Ano ba ginagawa mo ngayon? Parang hindi mo rin alam. Kaya maganda, reviewin natin. Hello? Kaya doon sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 1 to 5, ang sabi po dito, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan mangyaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating na magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi na kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa mga panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Mga kapatid, yun ang iglesia. Amen? Alam mo kung kailan darating ang Panginoon. Bakit po? Alam mo, parang magnanakaw. Ngayon, alam pa lang magnanakaw. Yung magnanakaw ba napapaalam? Hello? Natutulog ka nga, tapos okay na, naghihili ka, darating ang magnanakaw, hindi ba? Maaaring ganito. Bumuli ka ng marami, inimos mo lahat, pinunta mo lahat ang bahay mo nabili. Meron ganyan, di ba? Nakikita ko yan, di ba?
Minsan na didinig ko, dami na ng bahay, grabe. May bahay dito, may bahay doon, may bahay doon. Opo, ang dami. Grabe pala. Tapos nakabilang lote dito. Minsan, iyan ang gusto kong abutin ng marami. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing masama. Ang kayamanan sa mundong ito, hindi po masama ang pera. Ang masama po yung pag-ibig sa pera. Hello? Pero kung puro pera at wala ka ng ministry, bibigyan na lang ako sa Panginoon. Susuportan na lang ako. Yung mga pinagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Yung kasama nga namin, judge, di ba? Sa kabilang church natin, judge po yun eh. Ngayon, pastor na siya. Pag nakikita ko nung araw yun eh, may mga damo-damo nga doon sa paligid ng kapilya eh. Ang katang mo, judge siya, harapan ng highway. Hindi siya nahihiya, makita siya ng mga, di ba? Si judge yun eh, ba't nagbubulot ng damo? Kasi nasa loob siya ng kapilya eh. Naglilinis siya. Tapos nag-aayos ng upuan. Ngayon, pastor na po siya ngayon. Judge pa rin siya. Pero yung iba, minsan may pinag-aralan lang, ayaw ng ayaw ng ano, di ba? Pag nasa Panginoon tayo, wala dyan yung mayaman, wala yung mahirap. Lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. Ano ba mapaglilingkod ko sa inyo? Kaya pag pumunta ko dito, nakita nyo, kahit nakapolo ko, lagay ako ng tubig dyan kasi magpapakape, wala ng tubig yung ano. Di ba? So, di ba? Itingnan ko yung mga bagay na magagawa ko. Hello? Kaya nga po, pagka ikaw ay pinaghaharian ni Kristo, matik po yan eh. Marami kang magagawa. Matik. Kahit hindi ka utusan, totoo po yan. Kasi sa akin po, hindi po dahil sa akin pastor, kahit po ako alisin ng Diyos sa pagkapastor, marami po gusto kong gawin sa Panginoon. Hindi po dahil sa matanda na ako, dahil nakita ko yung ginawa sa akin ng Panginoon. At alam ko kung sino ako sa harapan ng Panginoon. Wala akong alam. Pero bakit niya ako ginamit? Hindi ako karapat-dapat, pero bakit niya ako ginamit? Hindi ba yun ang nakakatuwa, di ba? At ngayon, marami ang nakita ko po, at marami nang nasa langit nang ginamit ako ng Panginoon. Bago sila mamatay, nakakilala sa Panginoon. Ayan. Si Kalinda, kasama ko po siya. Kasama ko po siya nung nagsimula kami sa Tabang, di ba? Kapitbahay po namin sila doon. Kaya lahat ng bagay hindi po mabasasayang. Natutuwa ako ngayon kasi nakita ko ngayon may mga apo na ginamit pala ako sa kanya. Minsan meron dumating sa akin, may dalang regalo. Anong pastor, born again ako ngayon. Brad, born again ako ngayon. O paano ka na ba born again? Kasi akala ko yung tao na yon, lagi akong dinidebate. Pag sineseran ko siya. Pero pagtsagaan ko siya. Alam mo nung kahiwalay kami, pagkaraan ng 2 taon bumalik sa akin. At ang sabi, alam mo, Chip akong tawag ngayon. Chip, alam mo Chip, born again ako ngayon. May dala siyang regalo sa akin. Katuwa, di ba? Hindi nasayang yung pakikipag-debate niya sa akin. Pero hindi ko siya dinidebate. Lagi ko lang dinigay, kailangan mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ tigpagligtas. Ganyan lang. Isa lang, pinmis ka. Si Jesus Christ ang kailangan mo. Bandang huli na born again. Naging leader pa yun ng iglesia. Hindi ko alam kung naging pastor. Hindi ko po siya na muli nakikita ngayon. Amen? Hallelujah. Nakakatuwa. Kaya po yun ay napakahalaga. Maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Sa verse 9 ng 1 Thessalonica chapter 5. Ayun po. Dito po sa verse 9, ang sabi po dito ng chapter 5, ang sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po si Jesus Christ ay kinuha po niya yung ating pong tinubos po tayo. Kukuhanin tayo para po iligtas. Kasi po, pagkaraan po ng rapture, meron pong kapighatian darating. Tandaan nyo, kaya nga po, hindi pa yan ang paghuhukom pag nag-rapture. Kaya ino pong panghawakan natin. Makakasama ka ba sa rapture o hindi? Pagdating, ano ba yung rapture? Rapture, salitang Latin nga po yun, yung raptura. Yung pagdagit, kukuhanin ng mga manampalataya at pagkatapos, dyan niya ibuhos yung kanyang puot. Pero hindi pa, may maraming mangyayari dyan. Lalabas ang Antikristo. Kaya nga yung the third temple, totoo po yan, malapit nang gawin. Bakit po? Nakahanda na po yan. Meron yung baka, yung red, yung pulang baka. Ay
nagkakagulang na. Kasi meron po ang mga Hudyo, meron po silang, meron pong kautusan sa kanila na kailangan 1 year lang ang gulang ng baka. Ganito. Magwa 1 year na. Kaya sa mga nag-aaral sa kanila sa templo, yung Temple Institute, ang tawag po nila sa mga Hudyo, mga Israelita, ay malapit nang itayo ang templo kasi gumugulang na yung alaga nilang baka. Marami silang pinagbabatayan. Hindi nila pininiwalaan yung second coming of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, o yung second coming, yung rapture, o yung pagbabalik ng ating Panginoon sa alapaap, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ hanggang ngayon. Marami mga Hudyo hanggang ngayon hindi pa naniniwala. Bakit po? Ginawa yun ng Diyos para sa ating mga hentil. Tayong mga hentil ngayon, kaya nga po huwag tayong magmalaki. Kasi po, yung katutubong bayan ng Diyos at hinirang ng Diyos, tinalikuran ng Diyos para sa iyo. Yun po ang katotohanan. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Ngayon, biro mo sa rapture, sasama ka niya. Saan kayo siya sasama? Malilito tayo sa puot ng Diyos. Kaya nga po, yung 9 hanggang 11. Sa 11 po, ang sabi doon sa chapter 5, ang sabi doon, tuloy ko po ang pagbasa. Okay? Ang sabi po dito, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. So, kaya nga, mga kapatid, ma-repress po tayo. Hindi po tayo naririto sumasamba para lang mag-religion, para lang makaraos ang pagsamba araw ng linggo. Hindi po. Ito po pakikipagrelasyon sa Diyos natin, nagmamahal sa atin, na hindi lang ang pagmamahal niya yung iligtas tayo, kundi babalik siya para tayo ay muling kukuhanin niya tayo. At kung tayo may mamatay, sabi nga ng Hebrews chapter 9 verse 27, minsan lamang itinakda sa tao ang kamatayan, sa laman, pagkatapos sa paghukom. Gayun din naman, darating ang Panginoon hindi para ipakong muli sa krus, kundi upang bumalik siya at para kuhanin ang mga naghihintay sa Kanya. Hello? Ikaw ba naghihintay sa Kanya or hindi? Ang naghihintay sa Kanya, gumagawa para sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, buhay po ang Panginoon nasa puso natin. Hindi ko po kayo uutusan. Pero ibababa ko ang mga programa dito. Meron po tayong prayer meeting. Meron po tayong paghayo. Meron po tayong ganito. At sana sa mahal na araw, bala ko nga po ay everyday dito po tayo sa church, mag-pray po tayo. Hindi ko po kayo pipilitin kasi po meron po tayong mga family gathering. Kaya yung Biyernes Santo, nung buhay pa ang nanay ko, Biyernes Santo, lahat kami magkakapatid, makakasama-sama. Ngayon po, iba na. Hindi, Biyernes Santo, may mga outing, di ba? Family. So hindi po hindi mo masama 'yon kung family po. Pero sa akin mga kapatid, kung sino lang po. Kasi po hindi naman po Biyernes Santo araw-araw. Kasi may Lunes Santo 'yun, ano? Kaya meron tayong gagawin mga plano. Ano ba yung mga plano ng church na binababa ng leader natin, ng mga pastor natin? Ano po? Yun po. Hindi po kami binigay ng Panginoon dito para maging hari ng church. Hindi po. Kundi sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Saan ba tinawag ang iglesia? Sa pangangaral. Kaya nga sabi, humayo kayo at gawin yung alagad ko lahat ng bansa. Kung inunutos yun, sa mga pastor lang, hindi. Sa lahat ng mananampalataya. Mula nung tanggapin mo si Jesus Christ, kasama ka na sa plano ng Diyos. Ang tanong, may nagawa ka na ba? Para sa kalooban ng Diyos. Hindi ko kaloob, pastor, ng mangaral. Hindi. Lahat tayo tinawag. Yung pong pagkatawag ko, yung gift, yung sasabing gift, evangelist, pangmaramihan yan, pastor, pangmaramihan yan. Pero yung isahan, wala ka bang kaibigan? Tingnan mo katabi mo, wala ka bang kay? Ano? Ano yung pastor kay? Ano ba? Kapitbahay, kamag-anak, kabarks, kapamilya, ano pa? Kabarkada, kaklase, kaopisina, ang daing kay. Hanggang ngayon ba, kilala ka sa opisina mo, born again ka? Or baka katulad ka nung isang namatay, nasa lamayan, tapos nagparangal yung pastor at saka mga kapatiran doon sa namatay. Tapos yung mga bisitang ka-office mate, sabi niya, born again pala siya? Noon lang nakita, nung namatay na, siya pala born again. Kasi nung siya siguro nasa, okay, hello. Mamaya na lang. Okay, kaya po napakahalaga po yon.
na maging tayo po ay maging totoo. Baka tayo po ay peke. Secret Christian. Ganun na. Nung mamatay, nalaman, born again pala siya. Bakit? Hindi po nabasa sa kanyang buhay. Kilala po ba niya yung spokesman ba yun o executive? Parang si Rubio ba yun? O basta yung po ni Trump, yung lalaki. Iyan sa Google. Po yun, nagsasalita po siya. Tapos meron ditong itim, nakascross. Nagsasalita buong mundo. Nagsasalita siya buong mundo. Hindi siya nahiya, may cross dito. Anong nabasa ko doon? Nasa religion siya. Di ba? Kasi yung Ash Wednesday, di ba? Tayo kaya, paano nakikilala? Born again yan, born again yan. Ano? Paano kaya makakilala? Paglalagay ka ng cross saan? Ito. Hello? Di ba sabi nga nung pangaral dito ni Pastor Jero dati, di ba? Tayo ang binabasa natin dito sa loob ng kapilya ay Bible. Pero paglabas natin ng kapilya, tayo ang binabasa ng mga tao. Nababasa ba tayo ng ating mga anak? Nababasa ba tayo ng kaklase natin? Nababasa ba tayo ng kapitbahay natin? Born again yan. Naalala ko nung namatay na po ito, isang barangay tanod, babae. Matapang yun eh. Ako yung mga ngiinom po, kilala sa baryo namin eh. Duman ako, Ray, tagay ka. Umiyaw yung barangay tanod. Sabi niya, wag niyo yan! Pastor yan! Diba? Kasi nakikita nila, nangangaral ako sa baryo namin. Lumalakad ako. Opo, dala ko yung Bible. Hindi ako nahiya. Kasi uso ngayon, clutch bag. May bag ako ngayon. Dati pero nung araw, nakaganon lang yan eh. Yung makapal pa yung gagamit namin, di ba? Uso na yung makapal na Bible, no? Naalala mo yan? Makalakad ka ganon, ha? Nalakad ka. Kaya mo ba yun? Alam niyo kung bakit? Iniisip ko noon, nung ako'y manginong, hindi ako nahihiya. Dala ko yung, may dala kang bote, tapos namumura pa. Yeah. Hello? Di ba? Hindi ako nahihiya noon. Ba't ko ikahiya ngayon na hindi yung katotohanan, di ba? Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Ang tunay na handa ng mga lingkod ng Diyos. Hindi ko po sinasabing pag hindi ka umayo ay hindi ka kasama ng Diyos. Kaya lang sayang. Pero ang Diyos po maghahadon. Hindi ko po sasabihin sa iyo, mapunta ka sa impyerno, ang Diyos po ang hahadon sa atin. Kasi hahatulan tayo sa ating mga ginawa. Matapos na tayo makakilala sa Panginoon. Ang maiiwanan po, may maiiwanan. At ang maiiwanan dyan, yung mga taong talagang totally hindi humiwalay sa kasamaan. Tingnan mo yung katabi mo, baka may ginagawa pang masama, pagsabihan mo, kapatid, wag, lumayo ka na dyan. Alam mo yung kasamaan, baka nagnanakaw pa, di ba? Nagsusugal, ano pa. Yung mga kasalanang nakasuot sa Bible, hindi ba 10 utos? Baka may gumagawa pa noon. Alam mo yung 10 utos? Yung para sa Diyos at para sa tao. Nagsisinungaling, mga bulang saksi, nagnanasa ng pag-aari ng iba, tumataya pa sa Magbibigay naman ako sa pastor sa church pag ako'y tumama. Minsan, sabi ko, hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ng Diyos ay yung ating pagsunod. Kasi pagkapalain ka ng Diyos at kakausapin ka ng Diyos para payamanin mo at magbigay ka sa gawain ng Panginoon, naniniwala ako dyan. Amen? Hindi tayo pipigilan ng Diyos. Kaya napakahalaga po yon. Kaya po, sa ngayon po mga kapatid, ay napakahalaga maging malakas tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 10. Sinabi po yan, maging malakas at matatag tayo sa pananampalataya ang bawat isa sa atin. So, yun po ay isang kaaliwan sa atin yan. Yung mga hawakan tayo sa rapture. Kasi pag-iisipin yung mundong ito, ang daming problema. Ako nga po ay, actually kami po ay ngayon napapagawa po ng yung pinasiling namin ng kwarto namin, kwarto lang. At least merong konting biyaya. Hindi lang biyaya kasi yun po ay talagang pinag-iipunan po namin. At ngayon po ay gusto po namin maiyayos. Alam niyo kung bakit? Kasi hinihiling ko po yun. Totoo po yan. Nagsimula ang kapilya na to, ang bahay namin talaga ay totally puro coco lumber lang at saka. Pero hindi ko po yun kinahiya. Marami pa nagtatanong nga nun eh. Kasi pang inisip ko nun, wag isipin ng marami na baka sabihin, kinukuha ko yung pera dito.
sa church. Wala akong kinukompare sa church. Kasi yun po ang commitment ko. Ayoko na mauna yung aking bahay na maganda kaysa sa kapilyang ito. Amen? Kasi dito ako tinalagaan ng Diyos. Commitment ko yun. Hindi ko kasi sinasabing gayahin niyo ako. Pero hindi ba nakakaya yung napakaganda ng bahay mo pero yung bahay-sambahan mo, di ba? Doon po ako. Nakakaya yun kasi sinabi yung sa aklat ng Oseas o Amos. Mababasa po niyo yan. Ang ganda ng bahay niyo pero yung templo ko, wasak. Di ba? Nililinis mo yung bahay niyo, lalagyan ng lahat ng mga bagay pero yung templo ko, wasak. Ito po ay bahay-sambahan natin. Kaya para sa akin, gusto ko, pag nandito ako, huwag mo sabihin, pastor ako, lilinisin ko yan. Kung ayaw nyo maglinis, ako maglilinis. Hindi ako manunumbat sa inyo. Amen? Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko kayo. At bandang the hope of all believers, ang dakilang pag-asa natin lahat, na manampalataya, yung sinabi po sa verse 17, dito po tayo magtatapos. Ang sabi, 4:17 ng 1 Thessalonica. Ang sabi doon, okay, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang tayo salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Makakapiling natin siya magpakailanman. Yan po, ang dakilang pag-asa natin lahat. Yung makasama natin ng Diyos magpakailanman. Amen? O sa'yo magpakailanman, sa kabilang buhay, kasama mo na ang Diyos. Mas mahaba ang buhay po sa kabilang buhay kaysa buhay natin dito. Meron dito 80 lang, kaya si nanay 89, praise the Lord. Sana abutin tayo niyan, di ba? Na nasa looban ng kapilya. Hindi yung, tingnan si nanay. Nabibless ako. Dahil naalala ko yung lolo ko. Yung lolo ko kasi namatay, bago siya namatay, 96. Pero bago siya namatay, takot na takot siyang lumabas ng bahay. Kasi natatakot siyang mamatay. Kasi po, lahat ng barkada niya, lahat ng kaklase niya namamatay ng panahon na yon. Binible study po namin for 2 months. Alam mo, bandang huli nagpasalamat siya. Salamat sa inyo. Naunawaan ko na ngayon. Handa na ako. Tsaka po siya namatay. Amen? Lolo ko. 96. Kaya lang isang lolo ko, kasi expertise siya. Tsaka may religion. Humina ang kanyang mata. Sabi ko, Lolo! Buhay ang Panginoon! Tapos nadidinig yung tsahin ko. Sabi niya, magkaaway ba kayo maglolo? Kasi ang concern ko, madinig ako ng lolo ko bago siya mamatay. Opo, ginawa ko yun. Nakakahiya, pastor yun. Hindi, ba't ka mahiya? Lolo ko yun eh. Mahina na mata eh. Di iiwan ko. Hindi ko siya pinagagalitan. Ginawa ko lang yung kung ano yung pinagawa ng Panginoon. Bilang paghahanda natin, mga kapatid, tayo ba, kaya ba nating ma-attain na tayo lang ang nasa karya ng Diyos? Minsan ginagamit yan ng mga ngaral eh. Kung pasilip na sa iyo ng Diyos, ikaw ay nasa langit, pasilip ngayon sa iyo ang impyerno at nandoon, makita mo doon ng tatay at nanay mo, matutuwa ka ba? Hello? Siguro hindi. Pero halimbawa ko lang yun, wala namang kasulat sa Bible ng ganun eh. Pero mga kapatid, isipin mo lang, may magagawa ka hanggang nabubuhay ka. Sabi sa Bible, habang nabubuhay ang tao may pag-asa. At yun ang pangako ng Panginoon sa Juan chapter 1 verse 2-3. Ayan po, tumayo po tayong lahat. Amen. Ang sabi po dito, mga kapatid, bago niyong isipin na tayo po ay nagpaparami ng miyembro, gusto lang natin dumami ang miyembro, hindi po. Gusto natin dumami, mapunta sa langit. Amen. Yan po yung isip nyo. Kaya pag may pinupuntahan kami, sabi nga doon sa mga hayop, wala ba sila? Balikan nyo. Wala ba sila? Balikan nyo. Wala ba sila? Balikan nyo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi tumitigil. Hindi tayo manghihinawa. Kasi kailangan ng tao ang Panginoon. At ang sabi nga dito, ito po yung pag-asa natin. Sabi nga ni Jesus Christ, at kasama ka dito, angkinin mo to. At pamuhay mo ito. Tingnan mo. Maraming blessing at marami kang maintindihan sa buhay na ito. Huwag kayong mabagabag ang inyong kalooban. Verse 1 ng 14, nandyan. Sumampalatayo ko sa Diyos, sumampalatayo din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ganoon, kung di totoo, sasabihin ko ba sa inyong
Pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Ako'y babalik. Ako'y babalik. At isasama ko kayo. Isasama ko kayo. Isasama ko kayo kung saan ako. Nasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Yun po yung sinasabing forever. Hello? Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, isang bagay lang po ang masasabi ko po sa inyo ngayon. Maging handa po tayo. Hindi ko po hinaalis na huwag ka na magtrabaho, huwag ka nang mag-aaral, huwag ka nang bumili ng kung ano-ano, kotse. Hindi po. Nakadesign yan para sa iyo. Kung mag-a-abroad ka at yan ipahintulot ng Panginoon, walang problema. Huwag mo lang kakalimutan na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kung ikaw ay estudyante, meron kang lingkod ka ng Diyos, kaya ka naroon ng panahon na ito. Kung ano yung panahon mo, kung saan ka na doon, lingkod ka ng Diyos. At darating na siya. Wala nga lang nakakaalam. Pero ang tungkulin mo, katulad ko, hindi ko alam, bukas makita pa tayo. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, ginagawa ko ngayon ang part ko. Ulitin sa inyo ang katuruan na alam na ninyo na hindi nyo nagagawa. Dahil ang paghahanda na ginasabi ng Panginoon ngayon, maging handa tayo, maging gising tayo. Huwag tayong maging anak ng dilim. Nasa liwanag na tayo. Alam natin darating na ang Diyos. Alam natin kung paano siya darating. Ano ang plano mo? Magpapagawa ako ng bahay, bibili ako ng kotse, pupunta ako sa Boracay, pupunta ako ng Hong Kong, pupunta ako ng Thailand, pupunta ako ng... Ang dami nating plano, pero pagdating sa Panginoon, wala tayong plano. Hello? Nakakatakot. Hindi para sa iyo, para sa mga taong mapapahamak. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi tumitigil sa kanyang pag-ibig hanggang sa ngayon. Iniibig niya ang mga taong mapapahamak. Pero tayo ligtas na. At kaya ng Diyos na padalang ka ng maraming kasarapan sa buhay. Kaya lang may kondisyon siya. Kung ikaw isusunod sa kanyang kalooban. Pero wag kang matukso kung maraming darating sa iyong pagkapala na hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi merong ginagawa si Satanas at marami pong nabibihag ngayon. Maraming manampalataya ngayon namumuhay sa kasalanan pero sumasamba sa Diyos. At sinasabing Kristiyano sila. Kalagim-lagim ang kasasapitan, sabi nga ng Hebreo, yung mga tao, yung lupang mataba na tinubuan, tapos ay tinubuan ng mga dawag. Sabi nga, kahabag-habag ang lupain iyon. Ang tinanim ay salita ng Diyos, pero ang tumubo ay dawag. Sabi nga, sa bandang uli susumpain ang lupain iyon. Mga kapatid, hindi po tayo kabilang sa parurusahan, naniniwala po ako. Pero sa oras ito, nangungusap ang Diyos. Ang kailangan po natin ngayon para maintindihan nyo ang sarili nyo, isuko mo ng bumbo ang buhay mo para makalaya. Hindi mo magagawa at hindi mo marinig ang kalooban ng Diyos hanggang hindi mo isinusuko yung problema mo ngayon. May problema ka ba? May ka ba sa puso mo? May sakit ka ba? May pangangailangan ka ba? Naguguluhan ka ba? May tanong ka ba? Lalo sa mga kabataan, ang dahing tanong niya, ang dahing gusto. Paano ko ako'y mag-aasawa? Paano na buhay ko? Paano na? Marami tayong mga plano. Pero kung isusuko mo ito sa Panginoon at sabi nga, maging malagaya ka sa Panginoon, may pangako siya. Lahat ng pangarap mo ay makakamtan mo dahil sinusunod mo ang Panginoon. Ang ibibigay na pagkapala, kasaganaan ng Diablo ay may kapalit. At ang kapalit niyan ay sa panahon ng paghukom. Kaya mga kapatid, sa oras ito, sige po tayo po, ilapit natin ang ating sarili. Kabataan ka ba? Parents ka ba? Ano na ang buhay mo ngayon? Meron ka mga bagay ba na hindi pa sinusuko sa Panginoon? May kagalit ka ba ngayon? Hindi mo siya mapatawad?
magpatawad ka. Isuko mo sa Panginoon yung nakasakit sa iyo. Ibigay mo sa kamay ng Diyos at tignan mo may gagawin ng Diyos. Una sa iyo at sa taong yon. Sa kahirapan, isuko natin yung mga bagay na mahadlang sa atin sa kahirapan, sa sakit, mga kasalanan. Isuko natin ang bumbo ang ating buhay. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pahugas tayo sa banal na dugo ng ating Panginoon. At tandaan nyo, hindi na tayo alipin. Malaya na po tayo. At ang pagkapala ng Diyos ay masaganang ibibigay niya sa atin ang kanyang kagandahang loob. Nabaguhin niya ang buhay natin. Hindi lamang yung ating pag-uugali, pati yung sitwasyon ng ating buhay. Maging sa financial at material na bagay, ang mga lingkod ng Diyos ay kanyang pinayaman sa Old Testament. Sinabi ng New Testament kung paano pinagpala niya. Ang pagkapala niya kay Abraham ay bibigay din niya sa mga mananampalataya. Si Abraham ay pinayaman ng Diyos. At sinabi niya, ang sumumpa sa kanya ay susumpain. Ang magpala sa kanya ay pagkapalain. Kaya kapatid, magiging pagkapala ka sa marami. Dahil sa paniniwala mo sa Panginoon. Higit sa lahat, pagdating ng rapture, maluwag na maluwag na ikaw ay papasukin sa kaharian ng langit. Makakapiling natin ang Panginoon. Doon makikita mo mismo ang Panginoon. Kasama ng maraming binuhay at ang mga binago ng mga Panginoon bilang mga mananampalataya. Sasama tayo sa kalangitan, makakasama natin siya magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, tayo manalangin. Naman banal, maraming salamat po. Purihin ka po, O Diyos. Purihin ay dakilang pangalan, O God. Ikaw po ang Diyos na nangako sa amin, na nagmamahal sa amin. Nang mamatay ka sa krus, inilibing katlong araw na buhay na muli, katiyakan na kami ay maliligtas. Magiging malinis sa kasalanan kung kami magsusuko ng buhay sa iyo. At higit sa lahat, pagdating ng huling panahon, ibabaguhin mo kami. Bubuhayin mo kami katulad mong nabuhay na muli at mapapariyan sa kaharian sa langit. Ama, maraming salamat po sa katotohanan ito. Bagamat sa panahong ito, O Diyos, Lord, naghihirap kami. Marami sa aming kaisipan ang bumabagabag. Ang mga alalahanin sa bawat araw, O Diyos. Sa mga problema kinakaharap ng mundong ito. Sa mga nagaganap, O Diyos, Lord, lahat ng iyan ay nasulat sa iyong salita. Bagamat may pangako ka, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. At sa panahon ng rapture, ng pagdagit, isasama mo kami, O Diyos. Dalayan ko po, gisingin mo ang bawat isa bilang paghahanda. Na hindi po kami makontento, Panginoon, na kami lamang. Kundi pati ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga magulang, lolo, lola, tiyahin, pinsan, tsuhin, manugang na babae o lalaki, apo, kamag-anak, kaibigan, kapwa-tao, hindi kami titigil ng pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Dadali namin sa kanila mabuting balita para din sila po ay makasama sa iyong kaharian. Tulungan mo kami, Panginoon, na makalaya po sa bihag po ng pansarili naming kagustuhan, kundi mamuhay kami ayon sa iyong kalooban tulad ng iyong nais. Kaya Lord, maraming salamat. Inaangkin ko po, lalo po yung mga parents na naghahanap buhay nga na iniisip na ang pamangailangan ng kanilang mga anak, Lord, hindi mo sila pababayaan. Tutulungan mo sila dahil iyan ay pangako mo. Lamang, O Diyos, matuto sila magpasalamat sa iyo lagi. Huwag mo siyang ilayo sa iyong harapan. Lord, yung mga problema sa pag-aaral, Panginoon, mga kabataan, mga parents, Lord, yung pamangailangan sa pag-aaral, dalayan ko po sa elementary, high school, college, Lord, lahat po sila ay makatapos, lahat po sila ay magkaroon ng pagtatagumpay, samahan mo sila, maging sa paghahanap nila ng trabaho, pagkuha ng exam, anong exam ang kailangang kukuhanin, samahan mo sila, pagtagumpayan mo sila. Ito po yung aming inaangkin, Lord, lahat po ng iyong mga anak ay pagkapalain mo financially, materially,
Lord, naghahanap ng trabaho, bibigyan mo ng magandang trabaho. Lord, yung mga naghahanap buhay, Lord, ipopromote sila, kasamahan mo sila. Lord, iingatan mo sila, Panginoon. At doon sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, kami dumadalangin. Sinabi mo, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, patuloy po, kahabagan mo kami. Pagalingin mo ang mga kapatid namin, O Diyos, sa may mga karamdaman. Patuloy mo hipuin si Padre Danny Sastre, Danny Soriano, sa Lasiba, Lito, Villaperte, sa lahat po ng mga kapatid na may mga karamdaman, bautis sa amin, sa lahat po. Salamat po kay Sister Rapeli, sa operasyon sa kanyang mata. Salamat po, patuloy mo siyang pagalingin, O God. Lord, sa lahat ng may mga karamdaman, kay Nanay, Sister Ella, Lord, salamat po sa kanya. Patuloy mo siyang palakasin, O Diyos. At ang iyong pag-ibig ay manatili sa kanya, Panginoon, at sa kanyang pamilya, Panginoon, Lord. Kahabagan mo po kami, O Diyos. Patawarin sa aming mga kasalanan. At dalayan po namin, Lord, na kami gamitin mo lamang po. Maging daluyan na iyong pagpapala. Mga pagpapalang binigay mo sa amin. Kaya, O Diyos, buksan mo ang bawat isa. Dahil napakaraming pagpapala na ibinigay mo na sa amin. At ang nais mo ngayon na ipasa namin ito sa iba. Kaya Lord, maraming salamat po. Ang iglesyang ito ay sinusuko ko sa iyo. Maging ako na yung lingkod, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang inangkin ko po, Panginoon, ang pagtatagumpay sa iglesyang ito. At Lord, sa panahon ito nangyari sa aming bansa, Lord, magagamit mo kami una sa pananalangin. At Lord, hindi magaganap anumang plano at gawa ng kaaway sa aming bansa, sapagat hindi lang po kami sa iglesyang ito, kundi lahat ng iglesia sa body of Christ, O God, ay gigisingin mo upang manalangin, upang gawin namin katawag sa amin bilang iyong mga lingkod at bilang kasama sa pagdating ng pagdagit o rapture. Kami po ay maggamit sa huling panahon sa iba't ibang kaparaanan. Kaya, O Lord, maraming salamat sa mensaheng ito, salamat sa araw ito, at tinangin ko po na lahat ay uuwi ng mayroong masaganang pagpapala. Lord, hindi mo sila iwan at ang tahanan na kanilang uwian, i-extend mo, Panginoon, ang iyong masaganang pagkapalang ito, Diyos. Maraming salamat. Ito po ay aming inangkin at ko pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.